niya kinakalimutan. Maliit, malaki, gaano mang katagal. No, kahit nagkakamali tayo, hindi niya yung kinakalimutan. Pero, napakabuti po ng Diyos sapagkat sa kabilang panig, kinakalimutan pala ng Diyos yung ating mga pagkakasala sa Kanya. Ang ibig po sabihin ng kinakalimutan niya, hindi po siya makakalimutin. Ang ibig po sabihin dito, hindi niya ibinibilang yung ating mga pagkakasala laban sa Kanya na ginawa natin. Hindi rin po ibig sabihin ng kinakalimutan niya ay binabaliwala na lang niya lahat ng kasalanan natin. At pwede na tayong gumawa ng lahat ng gusto nating kasalanan, lahat ng masama. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Baka po kasi samantalahin natin. Ang ibig lang po niya sabihin dito, gusto niyang ipadama sa atin na yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang kahabagan, at yung kanyang pagmamahal sa atin ay gayon na lamang. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali sa Kanya, ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon, pagka pinatawad na tayo ng Panginoon, kinakalimutan na niya yun. Hindi na niya inaalala. Isa pang verse, sabi na sa Hebrew chapter 8, verse 12, sapagkat ako'y magiging maawain at mahabagin sa kanila o sa ating mga kalikuan. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Tingnan nyo? Natatandaan niyo po yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Okay? Sa chapter 8 ng John, ang parusa po ng panahon po ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, kapag nahuli kang nangangalo niya, on the spot, papatayin ka sa pamagitan ng pagbato hanggang mamatay ka. At pamatuhin ka, hindi sa tagong lugar. Dadalhin ka sa publiko. Ipakikita nila sa buong tao ng bayan na papatayin ka sa pagkakasala mo hanggang sa ikaw ay mamatay sa pamagitan ng pagbato. Pero nung nakita sila ng Panginoon, sabi nila, kung sino yung walang kasalanan, siya unang bumato. May bumato ba? Walang bumato. Pero hindi doon natapos ang lahat. Ang sabi na sa babae na huli sa pagkakasala, humayo ka na. Kahit ako mismo ng Panginoon Jesus, hindi kita hahatulan. Humayo ka, pinatatawad ka na at huwag ka nang muling magkasala. Ibig na sabihin, yung pagkakasala mo, iwanan mo na. At ang Panginoon naman natin, kinakalimutan na niya ang iyong pagkakamali at pagkakasala. Di mo ba napakabalik ng Diyos? Tatanungin ko po kayong lahat. Sa bawat araw, sino po rito hindi nagkakasala mula umaga hanggang gabi? Lahat tayo. Pero paulit-ulit tayong pinapatawad ng Diyos at hindi na niya ito inaalala. Kaya ang sabi po niya sa chapter 26 ng Matthew, verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng timang na nabubuhos dahil sa atin, dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ulitin ko, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa atin o sa marami, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. No? At napakasarap pong alalahanin. Kaya po ito linggo-linggo natin ginagawa. Kasi para lagi natin maalala na mayroong Diyos na nagpatawad ng lahat ng ating mga pagkakasala. Nilinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Yung kanyang pagkapako sa krus, yung kanyang kamatayan, binayaran at nilinis niya yung kasalanan natin noon, ngayon, at yung mga darating pa. Ganun siya kabait. Sa atin naman, hindi dapat ito gawing lisensya para gumawa tayo ng gumawa ng pagkakasala. Pinapakita ng Diyos na hindi na niya inaalala yung ating mga pagkakasala at pinapatawad tayo sa ating pagkakasala upang maalaman natin na hindi na tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala sapagkat tayo pinatawad at nilinis na ng ating Panginoon Kristo. Kaya po itong dalawang elementong to, simbolo lang to. Pero napakalalim po ang ibig sabihin nito sa ating mga personal na buhay. Nung sumampalataya at tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, hindi lang tayo tumanggap ng kaligtasan. Hindi lang tayo tumanggap na hindi na tayo pumunta sa impyerno, pumunta tayo sa langit. Kundi pinatawad at nilinis tayo sa lahat ng ating pagkakasala.
ating kaluluwa ay sinalba ng Diyos sa kaparusahan na walang hanggan sa apoy ng impyerno. Hindi lang yun ang mga tinanggap natin, marami pa. Kaya buhay na walang hanggan ang lagi po natin naririnig, sapagkat yan po ang pangako ng Diyos sa taong sumampalataya sa Kanya. At ito po ginagawa natin na ito, yung Lord's Supper. Ito po ang lagi nagpapaalala sa atin sa lahat ng mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Kaya totoo yung pinanta natin kanina na hindi siya nagkulang. Maaaring magkulang tayo sa pagkain, maaaring magkulang ka sa pera, maaaring magkulang ka sa lahat ng ating pangangailangan. Pero kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon Isus sa atin sa pamamagitan ng espiritual at kaluluwang pangangailangan natin. Aanin natin ang maraming pera kung yung kaluluwa mo ay parurusahan sa impyerno na walang katapusan. Yun po ang pinakamahalaga. Kaya po ito lagi natin inaalala. Naaalala natin ngayon, wala tayong pera. Pero kapag naaalala nyo na marami kayong pera, pero maaalala nyo na pag namatay kayo, parurusahan kayo sa impyerno na walang katapusan, iisipin nyo walang kwenta yung pera. Tama? Kaya ito yung lagi natin inaalala. Kasi po pang walang hanggan yung pag-aalaala natin sa Panginoon, yung ginawa niya sa buhay na bawat isa po sa atin. Wala pong maitutumbas na pera dyan. At walang maitutumbas na kahit anong kasiyahan na nagiging kasiyahan natin dito sa mundo. Walang pwedeng itapak at itumbas po dito sa ginagawa natin. Pag-alaala sa ginawa sa atin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Kulang ang pasasalamat ng aming mga salita. Kulang ang aming buhay. Kulang ang aming lakas. At lahat ng bagay na meron po kami ay kulang. Kung ito ay tutuusin sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. Higit sa lahat, sa kaisa-isang ginawa niyo po sa amin, na ang isang masama, isang makasalanan, ay pinag-alayan mo ng iyong buhay, ng iyong sariling buhay. Isang buhay na banal, isang buhay na walang kasalanan, isang buhay na hindi naman tao, hindi isang tunay na Diyos, na nagkatawang tao, naranasang magutom, mahirapan, mauhaw, masugatan, alang-alang sa isang tao katulad po namin, na karapat-dapat lang parusahan at ilagay sa apoy ng impyerno. Alang-alang sa isang tao na nilalang mo lamang sa pamamagitan mo. Alang-alang sa tao na pabago-bago ang isip. Alang-alang sa tao na nagkakamali araw at gabi. Alang-alang sa isang tao na hindi perpekto. Subalit ang isang perpektong Diyos ay nag-alay at nagsakripisyo ng kanyang sariling buhay para Panginoon sa amin. Salamat! Hindi po namin ito kayang tumbasan, hindi po namin ito kayang pantayan, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos. Kami ay isang taong nilalang mo lamang. Salamat! Sapagkat napakabait mong Diyos at mapagmahal kang Diyos. At sa oras na ito, inaalala po namin ang dalawang elementong ito, pinagpapasalamat namin na sa simbolo ng sarong ito, inaalala namin na minsan magpakailanman, meron pong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, isang dugong banal na naglinis sa aming mga pagkakasala. Isang katawan na nagkatawang tao na pinatay, binugbog at pinahirapan, hindi sa iyong sarili, kundi para sa bawat isa po sa amin, upang kami ay mabuhay, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kabanalan mula, Panginoon, sa iyo. Marami pong salamat sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, pagpapatawad mo sa aming mga pagkakasala, at higit sa lahat yung pagmamahal niyo po sa amin, na hindi naman karapat-dapat kaming mahalin, ay minahal niyo po kami. Salamat, Panginoon, at sa oras na ito, sa pagtanggap po namin ng simbolo ng iyong katawan at dugo sa pamagitan ng sarong ito at ng tinapay ito, mabigyan ka namin ng kaluguran at kaluwalhatian. Tinataas ka po namin sa aming mga buhay sa oras na ito. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.